pag-uusapin doktrina, kung ano yung tama, ihayag. At yung mali, ibunyag. Sa Diyos, ipinakikilala po sa atin kung ano po yung tama at kung ano yung mali. Dapat yung turo makita po sa atin, hindi lang pangalan. Pag dumipensa ka, may dating, may tama. Huwag kayong magagalit. Mahal namin kayo eh. Hindi mo kasi kayang talunin yung gusto mong talunin, pero ang kapahayagan na yan, lalo doon sa nagtanong, ay kapahayagan na galing sa itaas sa Ama. Ang Biblia, hindi binabasa lang. Ang Biblia, inuunawa. Consider literal, malibang mapatunayan mo na symbolical na yan. Nasabi ni Kristo, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Dapat natin maunawaan sa panahon na ito. Nilunsad namin ang kapitulo, versikulo, kasi gusto namin pong matigil yung mga ganyan at huwag nang makapanguha pa ng mga pandaraya. Dapat ho, kami ho ang dapat magpaliwanag yan kasi amin ang paniniwala yan. Ang aking tanong, Brother Jerry, ay... Ang tanong ko lang po. Ay, tatanong ko lang po. Ang tanong ko po, Ang akong pamutanang. ang pangutangan ko, Ang katuwiran at ang katotohanan ng Diyos ay makikita lamang sa mga kapitulo at bersikulo ng banal na kasulatan. Ang sino mang nagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos, tiyak na makikilala niya ang turo. Hinahanap niyo ba ang buong katotohanan ng salita ng Diyos sa loob ng Biblia? Hanapin ninyo sa kapitulo at versikulo. Inyong masusunod. Kapag naghahayag ka ng katotohanan, siguradong malalagtad ang kamalian. Kunting hakbang na lang, sabatista ka na. Muli po nagbabalik ang programang Kapitulo Bersikulo, mga giliw po naming taga-subaybay. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli po namin kayo makakapiling sa loob po na isang oras ng pagtatanghalang programang Kapitulo Bersikulo. Magandang hapon po sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas na nanonood po sa ating programa. Naka-live streaming po tayo sa ating Facebook page at syempre po sa ating programa ay meron po tayong mga manonood na nasa iba't ibang dako ng mundo na ngayon po ay ating nakakasama sa ganitong uri ng pag-aaral. Mga kapatid po natin na nariyan sa Geneva, Switzerland, at ganoon din ang mga kapatid natin dyan sa Sweden, dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, yung mga kapatid natin na nandyan po sa New Zealand, at ganoon din ang ating mga kapatid na nandyan po sa New York, sa California, maging sa Australia at saka sa Canada, mga kapatid natin na sumusubaybay po sa atin sa buong mundo. Kayo po ay aming binabati sa ating pong palatuntunang kapitulo, bersikulo. Kasama pa rin po natin sa ating pong pagtatanghal ng programang ito, ang ating pong kapartner sa programa ng kapitulo, bersikulo, ang anak ng ating iconic evangelist, ang Kamenong of the Nation. Ayan, at ang ating po namang kasama sa pagsagot sa mga tanong po ninyo, ang Mr. John Travolta ng programang Kapitulo Bersikulo. Sa kanyang ngiti, mawawala na po ang init ng ating pakiramdam. Ang kainit po dito sa Pilipinas, summer na summer po rito, tirik na tirik ang araw, kaya ho kahit yung aircon namin hindi kaya na i-provide kami ng ventilation. Ang kapatid na Benny Filomeno. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat. At salamat sa Panginoon sa isang magandang karanasan muli ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kami po ay sasagot ayon po sa mga katanungang dapat linawin, ayusin, upang higit pa nating makita ang liwanag ng mga katotohanang nais ipahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin. May mga kapatid tayo na ngayon pa lamang ay nakatune in na at napaka-active sa ating pong programa. Binabati po natin si Sister Marilyn Green, watching from New Zealand. NZ, binabati namin kay Sister Marilyn Green. At ganoon din ang ating mga kapatid na si Sol Arimal. Ayan, si Sol Arimal, Dan Sharing, watching from New Zealand. Binabati po natin. Ako, top sharer po ito. Kasama ito sa mga nagsishare ng ating video. Ay alam nyo po, yung mga nagsishare ng ating po mga video, kapitulo, bersikulo, amin pong ina-acknowledge yan. Nakikita po namin, dito napapansin niyo yung aking laptop, lagi po namin tinitingnan sapagkat nakikita namin yung nanonood, yung nagsishare. Kaya ho binabanggit namin. And we really appreciated what you did sa ating mga program before at maging sa ngayon
Salamat. At si sharer pala natin, isa dyan ay si Sol Arimal. Arimal ba ito? Arimal o Arimal. Siya watching from New Zealand. Thank you so much po sa inyong pagsishare ng ating video. Sol Arimal. At ganoon din si Dada Chan, watching always in Hong Kong. Salamat po sa inyong panonood, Sister Dada Chan, dyan sa Hong Kong. Thank you so much po sa inyo pong pagsishare din ng ating video. Yan po, yan ang ating kaagad na mga top sharer at saka talagang follower, kapatid na Ben. Ano po? So salamat ng marami sa inyo pong palagi ang pagsubaybay. Doon sa aming mga kababayan na nanonood, kung hindi man kayo kasama doon sa top sharer o kaya ay follower ng programang ito pero kayo nanonood, inyo pong i-click yung ating pong yung inyo pong Facebook page sa like, i-like ninyo at pagkatapos po ay inyong see me first. Yun, wala yung tuturo sa atin ni Sister Teresa. See me first. Nang ibig sabihin po, pag ni-like ninyo at na see me first, pagkatapos ng like, makikita nyo may see me first doon sa inyong Facebook page, yan po ay automatic na kayo ang unang-unang makaka-view ng ating pong programa na live o kung ano man yung aming nilalagay dyan na video sa ating programang Kapitulo Bersikulo sa Facebook page. At doon naman sa mga kapatid natin na hindi po alam na meron po tayong YouTube channel, 1 oras lamang po ang pagitan, piniplay ho natin ng premiere, doon po ang ating programa sa YouTube. Kaya meron na po kaagad, after an hour, itong ating ginawang video ngayon, mamaya-maya konti, pag natapos ito, Brother Benny, ipinipremiere. Pinapasok na ni Brother Mark Nabor yung ating pong programa sa ating YouTube channel. Sundan po ninyo roon at pwede nyo i-download ang ating programa. Pwede nyo i-share din yan. Yung pong hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, meron po riyan sa inyong kanang bahagi, type nyo po ang subscribe at pindutin nyo yung bell sign, yung bell icon, para po kayo makaka-receive ng notification kapag kami naglalagay ng ating YouTube channel video. Yan na po. Ulitin po namin, sundan po ninyo. Kapag kayo nasa YouTube channel, i-click po ninyo ang subscribe at pagkatapos ay inyong pindutin o i-click yung bell icon para kayo ay makakakuha po or kayo ang unang-unang makakatanggap ng notification pagka tayo po ay may mga video na inilalagay sa ating YouTube account. And isa pang paalala, Brother Benny, sa ating YouTube channel, mayroon po riyang mga komersyal. Wag nyong i-skip. Ibig sabihin, wag nyong i-skip, wag nyong laktawan. Sapagkat yan po ay meron tayong AdSense dyan na yan ay nakakatulong sa ating funding. Ibig sabihin, nag-iipon tayo dyan. Hanggang sa matapos. Kailangan tapusin yung komersyal. Yes. Total, mga 2 minuto lang naman yan, 3 minuto. Minsan wala pa nga, seconds lang iba. Seconds lang. Kaya sana, pagtsagaan nyo na lang po, dagdag po yan sa ating funding. Bagamat nag-iipon yan, matagal ho, barya-barya lang yan, pero pag nahiipon ng katagalan, nakakatulong din ho kayo sa fundraising ng ating ministry. Nakakatulong po yan. Yun po ang mahalagang paalaala po sa atin ng ating manonood. Kapatid na Benny, tayo po ay dadako na sa ating pagsagot sa mga tanong. Dahil kanina, doon sa unang episode natin, tinalakay natin tungkol doon sa Holy Week. At napakarami nating mga kapatid na nag-comment, nagbigay ng tanong. Yan ang ating ipaglilingkod sa mga oras na ito, kapatid na Benny. At ngayon po ay dadako ho tayo doon sa mga kapatid nating nagtanong kanina sa ating pong unang episode. Pero tayo muna ay manalangin. Ay, oo. Nalimutan ko tuloy humingi tayo ng panalangin. Kapatid na Benny, kayo po. Ako'y masyadong excited doon sa ating pagsagot. Kapatid na Benny, pangunahan niyo sa panalangin. Sige, tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahal naming Diyos, muli kami nagpapasalamat sa isang pagkakataon na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak, sapagkat kami muli ay magtatalakay, sasagot po ng mga katanungan mula po sa iyong mga anak na nagnanais na maliwanagan ang iyong mga salita mula po sa Biblia. Yes, Umaasa kami, Panginoon, ang iyong karunungan ay isa sa amin. Papatnubayan kami ng banal na Espiritu. Mapag-unawa namin ang lahat ng bagay na ito ayon po sa iyong banal na kalooban. Yes, Umaasa kami, Panginoon, sa isang maayos na pagpapahayag at tagumpay sa larangan ng iyong panukala. Hinihiling po namin alang-alang po sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, idadako na ho tayo doon sa mga nagtanong po sa atin sa ating pong unang episode kanina, kapatid na Benny. Meron po riyang nagtanong sa atin na isang kapatid na paglilingkuran naman natin siya doon sa kanyang ibinigay na tanong kanina.
At samantalang ating pong tinatalakay yung tungkol doon sa kalagayan ng pagdiriwang ng ating mga kababayan, kapatid na Benny, ng Semana Santa, ay meron po tayong nakita ng mga katanungan na siya ang ating bibigyan ngayon ng kaukulang pansin at pagsagot sa mga tanong na ibinigay po sa atin. Ito po ay tanong mula po sa ating kaibigan na binabrowse ko ito, Sister Teresa, hindi ko makita yung tanong na yun. Tingnan natin, ano. Ito po kasi tayo live eh. Kaya, saan na ba yun? Ganda ng topic, sabi ni Sister Diligencia. Meron pong tanong dito na nakita ko sa unang bahagi ng ating pagtalakay. Tungkol ito doon sa, nawala na rito. Tinanggal na yata ng ating kapatid na nagtanong. Well, anyway, doon tayo dadako muna tayo doon sa mga natirang tanong sa atin at ating pong ipaglilingkod itong binigay sa atin, kapatid na Benny. Mga katanungan na galing sa ating mga manonood. Ito po ay galing sa YouTube, galing po ito sa Facebook, iba-iba. Kung minsan po yung mga tanong natin dito ay atin pong sinasagot sapagkat nagbibigay sila negative or positive man. Ito naman yung comment natin na natanggap mula sa YouTube account natin, Brother Benny. Ang sabi po rito ay mula kay Felino Aison. Ito po ay Facebook comment sa atin. Sabi niya, Mr. Sevilla, explain the relation of Seventh-day Adventist with Matthew chapter 16 verse 13. Parang nasagot na natin to. Nasagot natin to, pero last mukhang week, hindi masyado nating nabigyan ng pasada. Pwede naman. Ating bigyan ng maliwanag na ano ito, Brother Benny. Mukhang mahaba yung kanyang katanungan. Mahaba ito kasi, kaya hindi natin masyadong nabigyan ng mahabang pagpapaliwanag. Kung natatandaan mo, ito yung nasa last minute na ito, yung binasa natin, hindi masyado natin nabigyan ng emphasis yung kung ilang pang mga bahagi nito. Kaya kapatid na Benny, ating sagutin. Ang sabi niya rito, Mr. Sevilla, explain the relation of Seventh-day Adventist with Matthew chapter 16, 13 to 19, all 7 verses exclusive. The parameters and building block of the one and only true Church of Jesus Christ, God without cutting and pasting verses. SDA was instituted by Ellen G. White and Company in America in 1846, while the one and only true Church of Jesus Christ, God Himself, instituted His one and only true Church in 33 AD in Jerusalem of Judea, more than 2,000 years ago. Remember, the only one, the one and only true Church of Jesus Christ, God, is indestructible, and even Hades cannot prevail against it. There is no possibility that His one and only true Church will vanish nor disappear. There is no evidence proof that Ellen G. White ever received the authority to bind and loose, nor receive the keys of the kingdom of God, of heaven, nor was ordained and sent to preach the gospel of all people and nations, nor mandatory to baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, etc. Do all her writings, prophecies, visions, and illusions override every words of Jesus Christ Himself? Do you consider yourself and all your co-pastors of SDA legitimate pastors? All SDA preachers are for nothing if SDA is not Jesus Christ, God's the one and only true church which He instituted. All pastors are goat herders, not lamb, and sheep shepherds. Sinagot natin to, Brother Benny, noon. Kaya lang napakaikli lang talaga ng time natin. Kaya siguro ngayon ay ating sasagutin ng buong detalye, hihimayin natin yung bawat pangungusap na binanggit niya, sapagkat marami siyang mga comment na binilagay doon sa ating YouTube account, kapatid na Benny. Yung binanggit niya na sa Matthew 16:13 to 19 daw, Brother Benny, exclusive
Sabi niya rito, 7 verses exclusive. Sabi niya rito, the parameters and building block of the one and only true Church of Jesus Christ without cutting the past and fasting verses. SDA was instituted by Ellen White. Ang punto niya gustong ipakita rito, Brother Benny, kamukha nung ating sinagot ng maikli noon, ay ang itinayo ng ating Panginoon Kristo, yung kaisa-isa dong iglesia, the Church of Christ, na pinangalanan pa niya na ito ay the one and only true church in 33 AD in Jerusalem. Ay wala naman sana tayong problema dyan. Ang problema lang, yung conclusion niya, na ang SDA daw ay instituted by Ellen G. White in America noong 1846. So gusto niyang ipakita rito na ang Seventh-day Adventist ay hindi tunay na samahang sa Diyos sapagkat hindi kaanib or hindi yung iglesyang sinabi na one and only Church of Jesus Christ noong 33 AD. Ano yung iyong comment dyan? Ang masasabi natin doon sa kanyang comment tungkol dito, kasi parang nais niyang patunayan na papaano mangyayari na ang Seventh-day Adventist Church ay nakafit o nakasalig doon sa Mateo 16:13 hanggang 19. Kasi ganito po yan. Dahil yung nakasulat po sa Mateo 16:13-19 ay tungkol sa pagpapahayag ni Kristo ng kanyang iglesia at pagbibigay ng karapatan sa mga namumuno ng iglesia. Ibig sabihin, yung mga kaanib ng iglesia sa panahong sinasalita ni Kristo ang pangungusap sa Mateo 16:13 hanggang 19. Nang ibig sabihin, Brother Jerry, ay binibigyan ng karapatan at kapangyarihan ang iglesia sa kanyang mga patakaran, sa kanyang pagsasangguni, sa kanyang pagdidisiplina, sa kanyang pagbibigay halaga sa mga gawain, sa mga miyembro, etc. Gawain ng iglesia. So, ibig niyang palabasin dito ay papaano ang wika na mangyayari na kung ang Seventh-day Adventist Church ay nakiklaim na siya ang tunay na iglesia, samantalang ang iglesyang pinag-uusapan dito sa Mateo 16:13 hanggang 19 ay tungkol din sa tunay na iglesia na in-establish noong 33 AD. Ngayon, ganito po yan. Pansinin po natin na itong iglesyang ito na binabanggit na sinasabi mong nasa 33 AD na pinangasiwaan ni Kristo na siya ang tagapagtayo, nakausap si Pedro, hindi ito ang pasimula ng iglesia ni Kristo o ng iglesia ng Diyos, Brother Jerry. Ito ay pangungusap lamang kung papaano si Kristo nangasiwa doon sa iglesyang nabaksak na kanyang itinayo pero hindi bago. Kasi, Brother Jerry, kung palalabasin natin na ito ay bago doon lang sa 33 AD, ay paano nga naman yung nakiklaim na ibang iglesia? Katulad siya, kung siya ay miyembro ng ibang iglesia, labas dito, ay paano ka rin kakapit dito? Anong mga suheto mula sa Biblia o mga kasaysayan ang i-connect mo dito? Pero pansinin po natin, pasimulan natin ang 7:38 ng Gawa. Anong sabi doon? Ito yaong iglesia sa ilang. O, napansin mo? Merong iglesia sa ilang. Kailan yun? Panahon pa ng matandang tipan na nagbigay ng aral na buhay. Saan galing? Na ibinigay doon sa bundok ng Sinai upang ibigay sa atin. So, ibig sabihin, Brother Jerry, kung ginagawa mong napaka-exclusive yung 33 AD, paano nga naman yung ibang iglesia? Ay, doon siya nagtanong, pansinin po ninyo, hindi pinag-uusapan dito yung tinatawag na samahan na doon lamang nagsimula, kundi yung aral ng bayan ng Diyos na tinatawag ding iglesia ng Diyos, na tinatawag ding mga anak ng Diyos, grupo ng Diyos, mga sinugo ng Diyos. Ang pinag-uusapan dito, yung aral na ibinigay ng Diyos. Kaya ang katanungan dito, anumang iglesia ang kinabibilangan mo, yung bang aral na yan ay kagaya rin ng aral naroroon sa iglesia sa ilang? Aba, kung hindi, itakwil mo yan. Maganda yung bahaging binanggit mo. Palaisipan sa ating nagtanong na si, anong pangalan nga nitong ating kaibigan, si Felino Aison. Felino Aison. Na para baga pinalabas nga naman yan na 33 AD, the one and only true Church of Jesus Christ. 33 AD. Malamang ang kanyang samahan, yun ang pangalan. Yun ang pangalan. Kasi nga, meron nagka-claim ngayon the Church of Jesus Christ 33 AD. Nakadibati ko pa yan sa radyo Yung kanilang mga ngaral. Naka-live debate kami niyan, yung sa 33 AD na the Church of Jesus Christ.
Meron yan na nasa YouTube yung aming debate. May na-encounter na rin ako ganyan, Brother Ayun, Jerry. oo. So, malamang, wala naman siyang binanggit, malamang, kaanib ito doon. Yes. Kasi ito yung kanyang advokasya. Iba ito doon sa Iglesia ni Cristo pa. Iba pa yan. 1914. Ito, di hamak na nauna ito ng pagkiklaim 33 AD. Ang problema lang, 33 AD nga kaya siya na itayo. Yan. Yun ang malaking katanungan. Yun ang matinding katanungan dyan. Sigurado namang hindi siya 33 AD na itayo, yung kanyang samahan. Kine-claim pa rin. In short, wala rin pinagkaiba rito doon sa 1914 na nagtayo din, na pinalalabas din, sila rin yung nandoon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat yung 1914 ay significant sa kasaysayan ng Pilipinas, iniugnay doon sa gusto niyang iugnay na nasa Biblia na hindi naman talaga yun na sinasabi ng Biblia. Yun na nga, no? So, pare-parehas silang nag-aangkinan. Yes. Ngayon, itong itong nagpapakita sa atin ng comment, iba naman ang kanyang kiniklaim kasi mas nauna marahil siya na sabihin niya, kahit 1914 lang kami na 33 AD. Pero 33 AD ang kinaangkin niya, pero malamang ang rehistro niya 1900s na rin. Yes. Malamang yan. Kaya nga kanina, Brother Jerry, habang binabasa mo, parang napaka-significant yung sinasabi niyang 33 AD. Parang, meron palang nag-i-exist pa ngayon. That was mahigit ng 2,000 taon na ginagamit niya ang isang mahalagang petsa ng 33 AD na doon nga naman si Kristo nagpapasimula ng kanyang pangangasiwa ng iglesia doon ayon sa Mateo 16:13 hanggang 19. Tingnan niyo yung palaisipan na binanggit ni Brother Bennett ng inyong lingkod. Tingnan niyo kung gaano katindi yung pandaraya ng mga leader ng relihiyon na ito. Hindi ko naman sinasabing ito si Filino Aizon mandaraya. Nadaya lang siya. Yun lang naman ang masasabi natin dyan. Biruin mo, magtatayo ng samahan ng sa Diyos daw. Ipaparehistro sa Securities and Exchange Commission. Tapos lalagyan niya, The True Church of Jesus Christ, 33 AD. Pero direhistro, halimbawa ay 1986. Hindi ba napakalaking katusuhan yan? Biruin mo, 33 AD na iglesia, pagkatapos iparehistro mo 1986 o kaya ay 1995 o kung ano man yung panahon na nirehistro ng samahan niya. Hindi ba isang malaking katusuhan po yan? I'm sorry the word, ano? Kasi karapatan niyang mag-claim Oo, kasi biruin mo, sasabihin mo 33 AD, kasamantala ngayon mo lang nirehistro. Pala isipan niyang malaki. Ngayon, kung sasabihin mo ikaw yung naroon sa 33 AD, papaano ngayon yung ikalawang palaisipang binanggit ni Brother Benny? Na yung iglesia ay nagpasimula sa iglesia sa ilang nung nasa Gawa 7:38. Magkaiba ba yun? 33 AD yun. Ay before Christ pa yun sa panahon pa ni Moises yun. Yan na kagad, palaisipan na naman ulit pangalawa. Panahon ni Moises. At sigurado ako, ang tatakbuhan pa rin natin dyan, dahil siyempre nag-claim yung Iglesia ni Cristo noong 1914. Yes. Sila din daw yan. Nag-claim naman itong nirehistro na 1986 o 1995 lang o anumang rehistrong panahon yan itong 33 AD na Church of Jesus Christ. O di pare-parehas nag-aangkinan. Ano ang katunayan na ikaw yan? Na yung samahan mo yan? Meron pa nga akong rehistro dyan sa ilalim ng aking library dito, sa table ko. 100 kayong Iglesia ni Cristo. Tagalog pa lang yan. Meron pang Church of Christ. Kasama yung 33 AD na nagparehistro na nag-comment dito. Alin sa inyo dyan ang tunay? Sasabihin nyo, hindi kami ang tunay. Di ba mali rin palang Church of Christ? Di ba? Kung sila naman ang tatanungin, ikaw naman ang mali. Papayag ka ba nun? Parehas naman kayo nag-aangkinan ng inyong samahan. Malamang sasabihin mo hindi, di dalawa kayo magdebate, Friend Church of Christ. Sino sa inyo ngayon ang tama? Ayan na nga. Di puro Church of Christ, yung isa Church of Christ 33 AD, yung isa Church of Christ founded in Jerusalem. Iba naman yun. Founded on the rock. Iba po, mga gilo naming mga kababayan. Ganyan katuso ang mga ang relihiyon ngayon. Inirehistro, pare-parehas ang pangalan kinukuha sa Biblia, pero para matatanggap sa Securities and Exchange Commission, dinadagdagan na lang ng buntot sa dulo. Ito, 33 AD, dinagdag. Yung isa naman, Church of Jesus Christ founded on the rock. Napunan ninyo. Isa naman, Church of Jesus Christ and the Holy Spirit and the Father. Iba-iba yan. Nandiyan sa akin ang rehistro niya. Halimbawa, Brother Jerry, papaano naman yung iglesyang pagkatapos ni Kristo na siya'y umakit sa langit, pagkatapos ay nangasiwa sa mga alagad, panahon ni Pablo, kagaya ng mababasa natin sa Aklat ng Gawa, 11:22. Hayaan mong basahin ko, Brother Jerry, para lumawig yung mga ideas tungkol sa katotohanan ito. Ang sabi rito sa mga Gawa 11:22, ganito ang pagkakasabi, at dumating ang balita tungkol sa kanila
sa mga taingan ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe hanggang sa Antioquia. Mapapansin mo, yung Antioquia, doon unang binanggit yung samahang Kristiyano o yung iglesia Kristiyano. Binanggit yung iglesia sa Jerusalem. Mapapansin mo, mayroong pagsusugo, may pangasiwaan. Ibig sabihin, papaano kung meron taong gamitin ng talatang ito at ang sabihin sila ay iglesia sa Jerusalem, di pareho ba kayong tama? Ikaw ay 33 AD, ay ito ay nasa 50 AD na ito, Brother Jerry, nang nangangasiwa si Apostol Pablo. May 20 taong nakaraan, ay kaya isang bagay na katunayan ng mga taong ito, ang siya lamang nagtatagubilin sa kanilang sarili. Hindi ang Diyos nagtatagubilin. Mabuti pa, Brother Jerry, basahin natin ito. Nasa unang Korinto, 10:18. Basahin ko po. Ang sabi rito, 2 Korinto, 10:18. Ang sabi sa talatang ito ay ganito, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ay maliwanag ito, Brother Jerry, at doon siya nagtanong, na subok ba yung sinasabi ng mga taong nagsasabing sila'y sa Diyos sapagkat sila'y iglesia sa 33 AD, iglesia sa Jerusalem, iglesia ng Diyos, nung panahon ng pag-uusig ni Pablo sa iglesia ng Diyos. Aba, ay mag-isip-isip po kayo sapagkat ang mga pangalan niyan ay pawang hinango sa Biblia. Pero importante yung aral. Yung aral ang pinag-uusapan dito. Kung wala kayo ng aral na galing sa Diyos, sinabi rin ng Biblia, ay matakwil ito. Correct. Kita nyo ho, kaya po yung mga sa pangalan, kayo ho na nagtanong, nag-comment, Brother Rafi, ano ba pangalan nito ulit? Si Felino Aison, na nagko-comment dyan sa ating YouTube account. Binanggit niya ako, Mr. Sevilla. Salamat po ng marami sa inyong panonood. Pero sana po ay inyong buksan ang inyong isip. Tingnan ninyo, tulad nung binanggit namin, palaisipan, ang dami-dami ninyong mga nag-aangkin ng mga pangalan na yan. Ikaw naman ngayon, English naman. Church of Jesus Christ, 33 AD naman yung iyong samahan. Yun namang isa na may magagandang simbahan, kapilya, Tagalog naman, Iglesia ni Cristo. Period, may sugo yun. At meron silang paniniwalaan si Cristo ay hindi tunay na Diyos. Ito naman, ang paniniwala nito, iba naman doon. Ito in English lang ito, dinagdagan ng buntot sa dulo, 33 AD. Yung isa naman, in English din, dinagdagan, Church of Jesus Christ, founded on the rock. Church of Jesus Christ and the Holy Spirit and the Father. Iba-iba. Iba-iba. Parehang Church of Jesus Christ yan. Sino sa inyong tatlo tama? O kaya, 100 mahigit yan na nandyan sa aking rehistro, na nandyan sa ating library. Sino sa inyo dyan? Kung 100 kayo mahigit, ikaw ang tama. Yung 99% naman, o 99 na rehistro, mali. Ay di 99 na mali na Church of Christ, ikaw lang ang tama. Biruin mo yan. Pero Brother Jerry, tinitiyak ko sa iyo, sa dinami-dami ng mga pangalang yan, kung meron man silang pagkakaiba sa mga doktrina nila, ay kakaunti lang. Pero naniniwala tayo, yung mga pangunahin at napakahalagang doktrina ng Biblia, sa lahat ng mga yan, wala sa kanila. Ito na kayo ng puntahan natin. Sukatin natin ang mga nagpapakilalang sila raw yun ang nakasulat sa Biblia. Katulad nito ni Brother Aison, na nag-comment sa atin. Subukan nga natin kung talaga bang papasa na sila yung itinayong iglesia ni Cristo sa Biblia. Isama na ho ninyo yung 1914. Kasi tinagalog lang naman yun. Ito in English. Okay, isama na natin. Sukatin natin parehas yung mga pangalang inaangkin nilang yan. Sa anong paraan natin susukatin? Ito po. May yardstick of measurement of truth. At ito, siyempre, ang Biblia. Ang Biblia. Saan po ba natin susukatin? Ito, 7:17 ng aklat ng Juan. Ito po'y palasak na namin ginagamit Pero hindi naman nagbabago ang katotohanan. Kaya hindi natin pwedeng baguhin yung mga nakasulat. 7:17 ng aklat ng Juan. Pakinggan po ninyo. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Susukatin ngayon natin sa turo. At yung turo hindi kasama dyan sa turo yung dapat makilala sa pangalan. Wala kang mababasa sa Biblia na sinabi ng Diyos at o kaya ni Kristo na ang aking iglesia makikilala mo sa official na pangalan. Wala ho.
Kasi ang sabi ng Panginoon Jesucristo, pag-ingatan ninyo dahil maraming magsisiparito sa aking pangalan. Kabawal-bawala nga ni Kristo eh. Tapos gagamitin mo. O, edi malaking para ka nagpakamatay sa ganyang klaseng argumento mo. Ay, huling-huli ka na kaagad sa bibig mo na yung samahan mo'y mandaraya. Bakit? Eh, wala namang mandaraya na gagamitin niya. Iglesia ng demonyo eh. Iglesia ng yawa eh. Hindi. Iglesia ng demonyo. Iglesia ng Lucifer. Yung Iglesia ni Cristo, meron. Church of Christ, 33 AD, meron. Sa pangalan. Sa pangalan. Pero hindi sila pwede makapandaya pag sinukat sa Biblia. Anong paraan ng sukatan? Aral. Biblia talaga. Ngayon, tanong Brother Benny, anong aral? Ano ba yung aral na dapat nating masukat sa tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo? At mamaya, i-connect natin yung bang Seventh-day Adventist na minention niya. Ayun, unang-una yan. Yan, ano? Oo. Isama na rin natin sa ating pagsusuri. Palagay na natin, hindi muna tayo Seventh-day Adventist. Papasa kaya ang Seventh-day Adventist, pati itong Iglesia ni Cristo at Church of Christ na ito na 33 AD sa sukatan ng Biblia. Sukatin natin yung dalawa. Halimbawa, hindi muna kami kaanib si Seventh-day Adventist. Neutral muna tayo sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, susukatin sa aral. Eh di sukatin na natin parehas. Seventh-day Adventist, Church of Christ, 33 AD. Paano susukatin sa aral? Anong aral? Eto, Brother Benny. Paano makikita ang aral? Halimbawa, madalas natin binabasa. Yan. Oh. Sa dami ng talata, yung sikat na talata, babasahin namin. Pasilip po sa 8:20 ng Isaias. Ganito ang nakalagay. Yan. Opo. Sa kautusan at sa patotoo. Aha. Kung hindi sila nangahawak dito, tunay na walang umaga sa kanila. Bingo. Ibig sabihin, Brother Jerry. Sabi nila, bingo rin. Oh, bingo. Oo. Kung walang umaga, dilim. Dilim yan. Ay, pusikit na kadiliman. Pero pansin natin, bago natin bigyan ito ng maganda pang pagdidiin, ito ay sinalita ng panahon ni Isaias. Punta naman tayo sa hula ni Kristo doon sa darating na panahon pagdating ng pagliligtas at pagdating ng paghatol. Tingnan natin. Teka, bago mo basahin Yes, yun, sige. yung pasize mo yung mabuti yung sinabi doon sa talata. Ano daw ang pagkakakilala ng isang taong walang umaga? Isabihin, Hindi nagsasalita. hindi nagsasalita na tungkol sa kautusan. Yun. Hindi nagsasalita tungkol sa patotoo. Ay, ibig sabihin, ang reverse niyan, yung nagsasalita at nagtuturo ng kautusan, nasa liwanag. Oo. Tanong, Kaya tanong, meron ba sila niyan? yung 33 AD mo, kapatid, na Church of Christ, meron ka ba niyan turo Oo. na kautusan? Yes. Di ba yung iyong pastor nga, pumunta pa sa akin sa radyo nakipagdebate pa. Laban na laban sa 10 utos. Oo. Pero mabait yun. Ang kagandahan lang naman, pagkatapos namin magdebate, napakabait nun. Yung aming, lahat naman ng aming nakakadebate sa radyo, kahit man sa malakihang debate or sa isang pulutong na debate, tapos to nagkakaibigan Na kasi, pangatuwiran lang naman yan. Ngayon, ayaw ituro ang kautusan Oh. Ay, di tayo. Paano yun? Hindi yayapos doon sa hinihingi ng Biblia, Brother Jerry. Maging doon sa kanyang katanungan, hindi rin yayapos. Kaya doon sa katanungan niya, ang sagot ay pasok din sa kanya na magtatanong ka rin, nandito ba ako? Pwede niyang tanungin Ito ba yung aral namin? Kaya maliwanag una ang sukatan sa kautusan. At ang ikalawa, yung sinasabing sa patotoo. Yan. Ano ba ang patotoo? Ayun. Oo. Meron sinasabi ang Biblia dyan. Ang patotoo ni Jesus ay yung espiritu ng hula. 19 Gs. 19 Gs ng Apokalipsis. Brother Jerry, idiniin pa niya yung tungkol kay Ellen White. Kung mag-fit siya doon sa ayos sa tanong niya, doon sa talagang siya sugo. Pero bago natin pansinin yan, nais kong bumasa ng isang talata, Brother Jerry. Kasi kaakibat nito yung talatang dapat nating mabasa doon sa paghatol ng ating Panginoon. 7:21 hanggang 22. Ng Mateo hanggang 23. Kaya ang sabi rito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Paano wala kayong kalooban? Hindi nyo tinuturo yung mga aral na tinuturo ng Biblia. Tinitiyak na natin to, Brother Jerry. Pero ang sabi sa 21, hindi ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi lahat. Ibig sabihin, sa dami na nagsulputan na yan, ay naka-address ito. Napakayaman talaga ng Biblia tungkol sa mga information na yan, kaya dapat talaga nag-aaral ang Biblia. Sa 7:22 ng Mateo, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami
sa iyong pangalan. Kita mo yan, puro pangalan na Kristo ang ginagamit. At sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo. Puro pangalan. Puro pangalan. At sa pangalan mo, nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Puro pangalan ito. Puro pangalan. At kung magkagayoy, versikulo 23, at kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Nako, kalungkot. Ay yung hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Puro pangalan. At ang nagsasabing ito'y lipas na, ay ito ay katampalasanan sa Panginoon. Ayun. Maliwanag. Bilang pagsuhay pa sa binanggit ni Brother Benny, mga gilo na taga-subaybay, kautusan patotoo, pag hindi nagsalita, walang umaga. Sukatan ka agad. Kapatid na Aison, yung pag iyong samahan, nagtuturo ng kautusan. Pagka hindi, nako, walang umaga dyan. Huwag ka nang magtanggol pa dyan. Iwasan mo na yan. Kung maaari, maglipat ka na ng membership mo. Punta ka na sa Adventist. Pag-aralan mo ang ganito Biblia. na kaagad yan. Ito pa. So kung walang kautusan ang tinuturo ng relihiyon mo, walang patotoo, lipatan mo na yung relihiyon yan. Alisan mo na yan. Ito pa ang pambulsay namin. Ito ha. Di ba sabi ni Kristo sa aral makikilala? Ano yung aral ng sa Diyos na makakilala? Bilang pagsuhay do sa talatang binanggit ng Kameni. Ezekiel, alam na alam ng aming mga manonood ito. Eh, di nagbabago ang katotohanan eh. 44. Ang bersikulo po'y 23 at 24 ng Ezekiel. Ezekiel 44, bersikulo 23 at 24. Ganito ang ating mababasa. At kanilang ituturo sa aking bayan. Kanino ituturo? Sa bayan ng Diyos. Sa bayan ng Diyos. Natural ang bayan ng Diyos, iglesia yan. Yes. Na itinayo ng Diyos. Hindi po pwedeng hindi yan Church of Christ. Yes. Sa makatuwid, ituturo sa Church of Christ dahil bayan ng Diyos ang Church of Christ. Ano ituturo? At kanilang ituturo sa Church of Christ sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at karaniwan. Yung pagsamahan ninyo, nagtuturo kung anong banal at karaniwan. Ay pagka walang ganyan, walang liwanag dyan. Ay pangalan lang ang inangkin yan. Ano pa? At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Yung pagsamahan mo ay Church of Christ na 33 AD nagtuturo kung anong marumi at malinis. Lahat yan, puro na kinakain eh. O nilagpak na naman sa pangalawang sinasabi ng Biblia. Ano pa? Versikulo 24, at sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol. Ayon sa aking mga katulan ay kanilang hahatulan. At kanilang iingatan ang aking mga kautusan. Yung binasa ni Brother Benny, 10 dito, nandito. Ano pa? At ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Maliwanag. Ano ang turo sa bayan ng Diyos na siya ring Church of Christ na binambanggit nyo na 33 AD? Iyan po ay nagtuturo ng kautusan, nagtuturo ng pagkakaiba ng marumi at malinis, nagtuturo ng banal at karaniwan, at nagtuturong mangilin ng araw ng Sabat. Tama naman. Bakit? Ay yung Church of Christ 33 AD, mga Sabadista yun eh. Siya nga. Hindi ka pa kasali doon, brother. Yung nagtayo ng samahan mong 33 AD na nirehistro lang ngayon. Yung 33 AD na talagang totoong 33 AD of Church of Christ, mga Hudyo yun eh. Mga Sabadista kaya yun. Walang lingwista ron. Sisiguraduhin ko sa iyo, walang lingwista ron. O di paano yan? Sablay ka kaagad. Di ba? Ayun ang sinasabi natin. Ibig sabihin, marami dumuduksong sa mga pangungusap na nakaka-impress pakinggan yung bagay na yan, samantalang hindi nila nasisiyasat mas mabuti ang Biblia na mga panahon yan, ito yung mga Hudyo. Ito yung si Pedro. Hindi ba si Pedro binigyan ng pangitay ng sabi niya sa Panginoon Panginoon, kahit kailan hindi ako kumakain ng karumal-dumal. Si Pedro yun, kaanib siya doon. 33 AD. Paano yan? Ayun na nga. So, biruin mo yung 33 AD, brother. Aison, Brother Aison Feliciano, ano ba pangalan niya? Brother Felino Aison. Yung Church of Christ 33 AD, kasama ang 12 apostol dyan. Buhay pa ang ating Panginoon sa Kristo. At 31 AD, pinatay ng Panginoon Jesus. Pero, nandyan yung 12 apostol. At yung 12 apostol, mga Hudyo yun eh. Mga Sabbath keeper yun. Imposibleng excluded sila. Tama. Kaanib ng Church of Christ 33 AD. Kaya, brother, yung Church of Christ 33 AD, na si Pedro ang pinagsabihan, nahahawakan ang susi.
Mga Sabadista yun. Igagarantiya ko sa iyo yan. Eh ngayon, kung ikaw hindi Sabadista, kakahiya kung ikaw yung 33 AD. Dahil yung Church of Christ 33 AD, puro mga Sabbath keeper Tama. yan. O di ba? Halatang halata na kaagad nadadaya yung samahan mo eh. 33 AD tapos babaguhin mo yung doktrina. Ay, hindi. Naku. Oh, pecha lang ang kinuha. Pecha, ang tawag Oo. natin dyan, copy-paste. Copy-paste. Oh. Pero yung talagang diwa, kung didiwain yung katotohanan ng Biblia, ay malayong-malayo sapagkat hindi yun ang doktrina ng Biblia. Tama, biruin mo ha. Yung tunay na bayan ng Diyos, yung binanggit mo, Brother Benny, tagtanggap ng aral sa iglesia sa ilang. Sa makatuwid, yung Church of Christ 33 AD, yung doktrina niya galing sa iglesia sa ilang. Yes. Ay yung 33 AD church na tinayo ng ating Panginoon Kristo, yung doktrina niya galing doon kay Moses, na tinanggap galing sa Diyos. Yes. Sa makatuwid, may Sabat. Edi may Sabat din Church of Christ. Hindi nagbabago. Ngayon, kung ikaw ay Church of Christ, isama mo na yung iglesia ni Kristo kung 1914. Isama mo na yan kasi parehas naman kayo guys sa pangalan. Kaiba lang kayo ng rehistro. Isama mo na. Ay, ang layo. Iba ang kulay talaga. Napakalayo talaga ng kulay. Pero ang Adventista, tingnan mo. Ayan na. Ito na yun, yung sinasabi mo. Idikit mo ang Adventista doon sa Church of Christ 33 AD na nasa Biblia, ha? Hindi yung sa'yo. Yung 33 AD na nasa Biblia at yung Church of Christ o Iglesia sa Ilang, parehas. Bakit? Ang Iglesia sa Ilang na kinuhaan din ang aral ng 33 AD na Church of Christ, Sabbath keeper. Yes. Ang Adventista ba? Sabbath keeper? Of course. Ang Iglesia sa Ilang na pinagkuhaan ang aral ng Church of Christ 33 AD, hindi kumakain ng baboy, karumal-dumal ng mga hayop. Ang Adventista rin, hindi. O, di dalawa na check. O. Yung Iglesia ng Panginoon na nasa Iglesia sa Ilang, na binigyan ng aral ng buhay, na siya rin tinanggap ng 33 AD Church of Christ, hindi yan linguista, kundi Sabadista. Ang Seventh-day Adventist ba? Of course. Saka pansin natin, Brother Jerry, ibinigay sa atin, sabi ni Pablo, Tama. ay kung kasama ka ro na ibigay sa iyo, ay baka hindi niya natanggap. Bakit? Ay hindi sadyang sila yon sapagkat hindi nga sila yon. Ang tinanggap lang, copy-paste. Oo. Nangungopia. Bawal Yan yan, nga. brother. Oo. Sa eskwelahan, pag nangopia ka, bokya ang score mo. Pupunitin pa yung papel mo. Sa relihiyon, pwede. Dagdagan mo lang ng buntot sa dulo, tanggap ng Securities and Exchange Commission. Pero sa Diyos, tanggap kaya? Ay, sigurado. Hindi talaga Hindi tanggap tatanggapin. yan. Saka Yan ang igagarantiya. pinatunayan ng Biblia ang mga salita. Kailanman ng wika ay hindi ko kayo nakikilala. Correct. Nasabi ng Panginoon. Hindi ko namin kayo nahatulan. Mahal po namin ang inyong kaluluwa. Sabi nga ni Brother Ray sa ating OBB, mahal po namin kayo. Hindi ko namin kayo nahatulan. Ang gusto lang ho namin, magising kayo sa katotohanan. Ang katotohanan minsan ay masakit, pero kung yan ay kailangan, abay, mas mainam na masaktan tayo sa katotohanan. Yung operasyon, masakit eh. Totoo po yan. Pero kung maalis yung bukol sa katawan mo, mas magandang masaktan ka. Ayan. Di ba? Yung tuli. Masakit yung tuli eh. Pero bakit? Ngayon summer, dami nagpatuli. Isang sakit lang yan. Pero maging tunay na lalaki ka na. Ganon din sa Biblia. Kapag kayo nasaktan, dahil sa katotohanan, sa ikagagaling mo sa pananampalataya, huwag masaktan. Kaya, Brother Jerry, sa panahon ngayon, maraming Kristiyano ang gustong maligtas, pero ayaw naman ng sakripisyo ng pagsunod. Oo nga eh. Maraming gustong maligtas, pero ayaw naman sundin ang mga katotohanan. Ibig sabihin ay ang kanilang pagiging Kristiyano ay convenient. Walang obligasyon. Wala. Oo, Hirap yun. napaka-convenient na Kristiyano ay hindi po yan ang aral ng Biblia. Papansinin po ninyo, kung kayo po ay masidhing nag-aaral ng Biblia religiously, ibig sabihin ay tinitignan mo mabuti kung anong katotohanan. Kagaya ng unang talatang binasa mo, 7:17 ng Juan, ang sino mang nag-iibig na sundin ang kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Correct. Abay, makikilala mo ang katotohanan kung talagang willing kang sumunod. Pero kung sasabihin mong wala na yung mga utos na yan, ay delikado ang kalalagyan mo. Meron siyang binanggit dito, Brother Benny, about Ellen G. White. Institute ng ating church na parang ini-equal niya si Ellen G. White sa pagiging founder ni Kristo. Anong masasabi mo riyan, Brother Benny? Mabuti kung nililinaw mo lang, pero sa katotohanan, hindi namin ini-equal. At wala kang mababasa sa aming mga sulat, mga turo namin, na ipinapantay namin si Kristo
kay Ellen White. Maging si Ellen White sa kanyang sarili, sa kanyang kasaysayan, marami kaming patutunayang mga sulat, ay siya mismo ay, maski nga yung pagtawag sa propeta, ayaw niya. Maski nga yung katungkulang ibinibigay niya sa iglesia, ay tinatanggihan niya sapagkat meron siyang kaniya talagang gawaing ibinibigay sa Panginoon. Ngayon, si Ellen White ay, kagaya ng yung sinasabi, ay malaking pagkakamali po, hindi ini-equal. Iba ang ating Panginoon na siyang tagapagligtas. Si Ellen White po ay bahagi, ang kanyang sistema ng bahagi ng panguhula o propesiya na kaloob ng Espiritu sa iglesia, sa ikatitibay ng iglesia. At saka, brother, kung meron kang nababasa na si Ellen G. White ang nag-institute ng Adventist, mali pa ngayong petsa niya, 1846. 1863 ho kami na-organize. No? Mali talaga eh. Huwag kayo banat ng banat kung kulang ho kayo sa history, ha? Apo. Para po hindi kayo mapahamak. Kaya, pag-aralan nyo muna. Kayo naman eh. Huwag kaaga kung bugso ng damdamin yung narinig nyo sa inyong pastor, babanatan nyo kaagad kami. Siyakin nyo muna. Mag-aral po kayo. Mag-aral muna, 1846. Saan ka nakabasa na 1846 kami na-organize? Kami po yung na-organize 1863. Ngayon, ni Ellen White, yung tinakilala namin sugo, marami po silang magkakasama na itinatag ang Seventh-day Adventist na organisasyon. Kung may mababasa ka sa aming mga libro na sinabi niyo one of the founders, ang tinutukoy dyan na one of the founders, yung pagtatayo o pag-organize ng Seventh-day Adventist. Hindi siya katulad ng pagiging founder ni Kristo. Katulad ni Pablo na nag-organize ng mga lokal na iglesia sa Corinto, sa Juda, sa Efeso, diyan katulad si Mrs. White. Wala rin pinagkaiba nung nagtayo yung iyong samahan na Church of Christ 33 AD. Sino ang pumirma sa rehistro niyan? Ganyan din ang ginawa ng aming kinikilalang sugo at ng iba pang makasama. Biruin mo ba namang ang aming propetisa i-equate mo sa pagiging founder ni Kristo at yung iyong nagrehistro ng samahan mo itinago mo na. Ay nako, you must be fair. Wag naman ganon. Wag ganon. Wala kaming ganong aral. Wala kaming ganong aral. Kung ano yung ginawa ng samahan mo nung inirehistro sa Securities and Exchange Commission at siya yung pumirma roon sa bylaws ng iyong samahan, ganun din ang ginawa ni Mrs. White. Ba't hindi mo in-equal yung iyong pioneer doon? Oo nga naman. Pakadaya. Be fair naman. Be fair naman. Huwag naman ganon. Huwag ganon. Ito mga misinformed lang itong mga kaibigan natin ito. Walang pinagkaiba doon sa mga ngaral na palamura na lagi din yan ang banat sa atin. Misinformation po yan. Brother Benny, meron siyang binanggit dito na susi daw ng Hades. Ay, palagay ko nasagot na natin to. Yes. Binigit ba rin si Mrs. White daw, tumanggap ba daw ng susi ng... wala tayong kahit pamphlet, kahit salita, wala tayong ganyang mga statement. Baka sabihin niya, hindi nga kayo talaga, dahil sabi niyan, binigyan kayo ng susi at the key, authority to bind and to loose, nor to receive the keys of the kingdom of heaven. Ay, ibinigay po ang authority sa church. Yes. Hindi ho sa individual. Doon sa sinabi ni Kristo, ibibigay ko siya ang susi ng Hades at naman ang talian mo. Kay Pedro ho yun. Nang ibig sabihin sa pagmamanage, sa pangunguna sa iglesia, may authority. May authority. Kahit naman yung samahan mo, babalandra na nga natin ulit yan. Kahit yung samahan mo, may susi din yan ng authority. Authority magkalat ng maling aral. Yan lang yan bakit ba yung amin ang inyong binabanatan? Hindi rin sila papayag na merong maling aral sila ayon sa aral nila. May kapangyarihan kayo na ito'y pag-usapan ninyo at bigyan ng paglalapat na pagpapasya tungkol sa inyong mga usapin. Pang-iglesia. Correct. Ay, isa pa, yung kanya sinasabi rito, ito naman ay may kinalaman sa ating pangangaral. Ano ba daw ang ating, sabi niya rito, meron siyang binanggit dito, nor was ordained and sent to preach the gospel of all people and nations, nor mandatory to baptize in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Do all her writings, prophecies, visions, and illusions override over the words of Jesus Christ, God Himself. Do you consider yourself and all co-pastors of SDA legitimate pastors? All SDA pastors are for nothing if SDA is not Jesus Christ, God's, the one and only true church which is instituted. Napatunayan na namin ang aming samahan instituted. Totoo kaming 33 AD. Dahil tagusan pa natin ang Old Testament. Sa kanya mo ibalik yan. Ibalik namin sa iyo. Ikaw ba meron ito? Meron ito. Kami, matitiyak namin meron kami.
Oh, yan ang aming sagot yan sa inyo. Ano ha? Oh, naku, sabi ko sa inyo, bumabalandra eh. Mabalandra yan sa inyo. Mabalandra talaga sa inyo. Hindi ho namin yan sinasabi dahil kami ay galit sa inyo. Hindi ho. Ang katotohanan pagka kami nagsalita, maramdaman. Pero hindi ho kami nagbagaling-galingan. Alam niyo, ang katotohanan, masarap sabihin na may katapangan. Lalo na doon sa nagbubulag-bulagan. Yes. Gusto namin sabihin na ang katotohanan ay masakit. Pero kung kailangan mo para gumaling ka, ba't hindi mo buksan ang iyong puso? Magpa-opera ka sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Yes. Yan ang pinakamagandang gawin mo, kapatid. Okay. 5 minuto, sabi ni Brother Mark. Meron tayong babatiin. Yung mga ating mga, baka meron kang gustong ipahiwatig sa ating mga manonood. Doon po sa nagtanong, at kung meron din kayong mga ganyang katanungan, ay at least po inyong nababalanse kung alin po ang katotohanan ayon po sa Biblia. Lagi po namin sinasabi, Biblia lamang po talaga ang sasagot. At ayon po sa paliwanag o application ng Biblia. Kaya kagaya po ng aming nabanggit na kanina, uulitin lang po namin. Lahat po tayo ay may karapatang sabihing mga sugo. Lahat po tayo ay pwede nating sabihing tunay na iglesia o kaanib ng tunay na iglesia. Entitled po tayo sa mga bagay na yan. Tandaan po natin, sa final round, gumamit na ako ng salitang final round, sinabi ng Panginoon, hindi ang lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang sumusunod ng kanyang kalooban. Yun lamang po, wala nang iba. Balikan lang natin yung Isaias 8:20, sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi ka nangahawak tungkol dito, walang umaga sa kanila. Napakaliwanag po. Sinasabi lang namin sa inyo ang maliwanag na sinasabi ng Biblia, at yan po, maski nga hindi na kailangan ng paliwanag, mabasa mo lang yung Biblia, ayos na at mapag-uunawa mo na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu kung pasasakop kayo sa Panginoon. Amen. Sabi nga ng ibang otoridad ng Kristiyano Katoliko, Simbahang Katoliko, kung babasahin mo lang ang Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis, without any malice and without anything na merong malicious interpretation, wala kang ibang relihiyong babagsakan. Yes. Seventh-day Adventist Church. Brother Jerry, matagal ko nang naririnig yan. Maliit pa akong bata. Otoridad na Simbahang Katoliko na mismo. Ang kalalabasan talaga, maski ngayon, naririnig natin. Maski nung unang panahon, naririnig natin. Napabaya mo isang tao magbasa ng Biblia, pagkatapos niyan, hahanapin niya talaga ang simbahan ng Seventh-day Adventist. At yan ay proven. Panood niyo marahil ang conversion story ng mag-asawang Rex and Lani Santiago sa ating Facebook napanood ko yan, Brother Jerry. Aming nanonood dyan. Biruin mo, walang kaalam-alam sa relihiyon, nagbasa ng Biblia yung lalaki. Wala siyang ibang hinanap na samahan yung nangili ng Sabat. Hindi naman niya alam kung ano yung Seventh-day Adventist. Ngayon, kaanib po dyan sa Signal Village, Seventh-day Adventist Church sa Taguig. Kahit Brother Jerry, yung kapatid ni Noni Zuniga na born again, na si Zorobabel Zuniga, binasa niya ang Biblia, binasa niya ang Great Controversy. Wala talaga siyang ibang napuntahan, kundi ang Seventh-day Adventist, sapagkat ito nga ang tunay na iglesia. Walang pinagkaiba ang Seventh-day Adventist sa pagkaaral nung tunay na bayan ng Diyos sa Old Testament, maging sa iglesyang itinatag ng Panginoon Kristo sa New Testament. Walang pinagkaiba sa doktrina. Ngayon, yung mga nag-aangkin kagaya nito ng samahan ng Church of Christ 33 AD, malayo pa sa langit at lupa ang pinagkaiba. Malabo pa sa sabaw ng puso. Nakakahiya naman. Mag-claim ka. Tapos pagkasinukat sa Biblia, naglagpak, bagsak sagrado. O ito na, bago tayo lumagpak sa oras, binabati natin yung ating manonood. Dumadami sila. Watching from Musafa, Abu Dhabi. Malayo. Nanonood sa atin si Freddy Osina. Nanonood sa atin si Freddy Osina. Catherine Shine Varela, watching. May puso pa. Josie Magsumbol Bilar, watching from Caloocan. Blessed. Thank you so much. At ganoon din si Crescent Gaviria, laging nanonood sa atin ito, watching from Canlubang, Calamba, Laguna. Brother Benny, taga sa inyo ito. At ganoon din si Florence Feliciano, watching from Mabalacat, Pampanga. Thank you so much po sa inyong panonood. At ganoon din po, watching from Edmonton AB. Ano ba ito? Saan ba ito? Saan ba ito, Sister Teresa? Edmonton. Edmonton. Sa Canada. So binabati natin, nanonood sa atin sa Canada. Edmonton AB. Si Castle Janet.
Castle ba ito? O Castle Janet? Castle Janet, whatever po ang pronunciation, binabati po namin kayo. At ganun din si Krisa Salan Corrales, supporting the program through sharing here in Milan. Thank you so much. Wow, nakakapag-inspire talaga. Sumusuporta yung mga kapatid natin sa Milan, Brother Benny, dyan sa Italy. Mga kapatid, salamat po ng marami. God bless the ministry and praise the Lord for your service to our brethren. Thank you so much po. Yung inyo pong pasuporta, kung nariyan po, pinaproject na po ng ating technical team, yung pong ating graphics ng inyo pong padadalhan ng inyong financial support. Nariyan na. Kompleto na yan. Yung detalye ng bangko nasa ibaba po. Nandyan, tingnan na po ninyo yan. Pabalik-balikan ho ninyo yan. Nandyan ang lahat. Yes. At yan po ay mapupunta sa ating ministeryo talaga yan. Dahil yan ay sa bangko ang diretso. Hindi sa kamay ng sinuman. Kasi pag sa kamay ng sinuman, Alam mo na. pampatayo ng bahay. Okay. Ngayon po ay binabati rin natin si watching from Lutukan, Sariaya, Quezon. Oh, Nanonood mga sa atin, kaibigan Brother natin. Mark yan. Ito ay si Marco Jarek Hadricanrona. Yung pangalan, kakilala mo ito? Marco Jarek Hadricanrona. At ganun din po, binabati natin si Catherine Shine Varela. May tanong daw siya. Mamaya na po ito siguro natin may habol. Mamaya natin po basahin yung mga tanong na kasi wala nating oras. Pagbati na muna tayo. Priscilla Bautista watching from Saudi. Thank you so much sa inyong panonood sa Saudi. At ganoon din po, binabati natin si Josie Magsumbol Bilar. Very timely. May God bless all who are watching. And you, Brother Jerry and Brother Benny, for sharing to others that they may be blessed as well. Si Happy Fernandez watching from Santolan, Pasig. Thank you so much po. And siyempre po si ng mga top sharer po natin ito. Si Sister Army Ganakan Bilyeza and Brother Kenneth Bilyeza, si Wilma Atabay. Naku, laging nagsishare sa atin yan. Sharer number 1 siya. Nakalagay dito sa ating Facebook, top fan number 1 pala. Top fan number 1. Nire-rate ho kayo ng Facebook eh. Nakikita ho namin dito kung kayo nagsishare. Yung iba naman, mga follower po natin. Yung iba, sharer. Yung iba ay follower. Ayan, si Wilma Atabay ay top fan number 1. Wow! Top fan. Ibig sabihin, nasa number 1 siya sa ating sumusubaybay sa programa. And si Catherine Shine Valeria, binanggit na natin, at si Gabriel Cajes, Argelius Bernon watching from Australia. Wow! Nanonood sa atin sa Australia. And Sister Neng Reyes, good afternoon to all watching from Bacolod City. At Wilma Atabay, nabanggit na natin, glory to God. Amen. Ken Dionoson Villegas, gandang hapon po. Salamat po sa nabanggit nyo sa mga talata. Isa na dito yung Isaias 8:20. Salamat po. At Sister Wilma, napakarami niyang mga comment. Thank you so much. Si Alan Bailon, God bless KB, Becky. Ay, Burger King po yung Becky. KB ho kami. Hindi na kailangan natin magpataw. Nakakaantok po. Natulog muna ako ng 5 minuto bago tayo nag-umpisa eh. Becky ho, Burger King po yun. At Jojo Atan Abing Saison. Amen. Bea T. Habiling, watching from Israel. Wow! Pero mo, di tayo nakapunta ng Israel. Passport, wala tayo. Pero punta tayo dyan. Sharer, watching from Quezon City. Kaya lang, Koreano naman yung sulat. Ikaw na yun, brother, o sister, o kung ano man yan. At avid listener ngayon po here in Israel, Bea Habiling. Thank you so much po, Sister Neng Reyes, sharer. At syempre po, yung mga nag-online na nanood sa atin, isa-isahin natin ito. Brother Benny, syempre po si Brother Mark Anthony. Itong yung technical team. Si Florence Feliciano, nanonood sa atin, kaya naka-tune in po sa atin. At ganun din si Brother Eduardo Orbita. Yan, isang kapatid natin dyan sa ibayong dagat. Sister Emmy Perez Yamano, Sister Emmy Perez, salamat po ng marami sa inyong panonood. At ganoon din po si Sister Connie Tabuldan, yung ating treasurer. Nanonood sa atin, nandyan lang sa kabilang kwarto. Talagang supporter natin yan. Yan ang nag-iingat ng kabangyaman. Wala ko kaming yaman, may kaban lang, walang yaman. Yan ang kanyang binabantayan. Kaya yung mga binibigay ninyo, siya po ang nagtatala niya, nag-audit at nagre-record. At ganoon din po si Gabriel Cajes, and of course, Army Ganakan Bilyeza and Brother Kenneth Bilyeza.
Binabati po nating lahat yan. At yung mga nanood po kanina sa ating programa naman, wala na yata tayong oras. Sige na. Si Sister Chato Borlaza, nanonood sa atin sa Geneva, Switzerland. At ganoon din si Wilma Atabay. Lahat na po itong mga binanggit natin kanina, sumubaybay din naman sila. At yung babanggitin ko na lang dito, hindi ko nabanggit kanina. Si Cherry Josephine Batalaw, watching from Dublin. Maraming salamat. Yan sa Ireland po yan. At ganoon din si Linda Fernando Nabor. Brother Mark, ito ba yung mother? Apo, sa Payatas. Nanonood po sa atin dyan sa Quezon City. Thank you so much for watching. Sister V. Fernando, watching from Quezon City. Kamag-anak ito ni Brother Mark Nabor. Thank you so much, Brother Mark Anthony. At ganoon din si Proserfina Pansoy. Amen. Japet Pandoon, watching from Hiroshima, Japan. Wow! Nanonood sa atin. Japet Pandoon, Hiroshima, Japan. Nanonood sa atin. Watching from Bacoor, Cavite, Arlene Diaz Santos. At watching from Bahrain, Rosmarilyn Raga. Lenny Bisenyo, watching from Rome, Italy. At watching from Riyadh, si Rechi Delhencia. At ganoon din po ang ating mga manonood dito sa ating Abraham M. De Leon at si Sol Arimol, yung nanonood sa atin sa New Zealand. Si Castle Janet, watching from Edmonton, AB. Yan. At watching from Dasmariñas, Cavite, Nelly Teresita Alcantara. Mga kapatid, kung meron man ho kaming na-miss out na mga pangalan na hindi ko nabasa, bilabilisan ko po, binabati po namin kayo. At kami ho'y natutuwa sapagkat hindi man ho kami makarating sa inyong mga lugar. Ginagamit po ninyong programang ito upang maging daluyan ng mga pagpapala na nanggagaling sa Panginoon sa ating programa. Ang inyo lamang pong magagawa para po mag-multiply po ang ating programa, i-share ninyo ang ating mga video. Yes. Isang click ng share sa napakaraming mga kaibigan ninyo, maaabot po natin ng maraming grupo ng mga tao. I-like po ninyo ang ating Facebook page at inyo pong i-click yung See Me First para kayo yung number 1 na makaka-notify, at yung pong ating ating YouTube, inyo pong i-subscribe yung red icon doon, red button, subscribe ninyo at i-click po ninyo yung bell icon para kayo po yung makakatanggap ng notification. Brother Benny, ay nagbanggit ka na ng message mo. Yes, no? tapos na. Taga-subaybay. Siguro kung may computer din si Brother Benny, wala kasi pong nag-donate pa naman. Malay ninyo. Darating pa lang. Pagpapalain talaga ng Panginoon. Opo. Magsasalit-salit po kami ng basa para po naman hindi lamang ako. Kasi nakakapagod din kaya. Tsaka minsan nakakalito. At least dalawa ho kami. Papanalangin natin sa Panginoon, Brother Benny. So, mga kilo namin taga-subaybay, pansamantala po ay amin pong ititigil yung ating episode na ito. Pero huwag ko kayong mag-alala. Babalik po kami ilang minuto lang for the 3rd episode ng ating programang Kapitulo Bersikulo. Kapatid na Benny, lagi ko hindi naman masama na mga nalangin ka ulit. Okay. Sa ating pagtatapos, mas marami na ako na. Dahil marami ka nang sinabi. Mas marami na ako sinabi. Sige, Brother Benny. Tayo po ay manalangin. Opo. Muli, Ama, nagpapasalamat kami sa tagumpay at ito ay yung pinangunahan. Nagpapasalamat kami at patuloy po naming dalangin. Nagabayan mo ang mga nakinig. Ang mga salitang ito na mga katotohanan ay magbunga sa kanilang mga buhay. Yes. Ang mga nagsasaliksik, ang mga nagtatanong, tulad ng aming ipinahayag, alam namin, Panginoon, ito ay sa pangunguna mo at ayon po sa iyong kalooban. Kilusin mo sila, Panginoon. Distorbohin mo ang kanilang mga puso upang makita nila ang katotohanan. Yes, at kanilang mapag-alaman ang kanilang kinalalagyan sa mga oras na ito. Yes. Alam namin na nais mo silang maligtas. Panginoon, dalangin po namin, gabayan mo po sila sa buong katotohanan. Hinihiling namin ang lahat, alang-alang po sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Mga giliw na taga-subaybay, ang ating pong oras dyan sa inyong pinanunood ay actual time and real time. Babalik po kami sa loob po lamang ng ilang mga minuto for the 3rd episode ng programang Kapitulo Bersikulo. Samantala po kami magpapaalam sa inyo sa episode lang po na ito. Subalit kami magbabalik lamang po kaagad. At siyempre sa amin pong pagsagot sa mga tanong na inyo ipinadala, kagaya ng aming laging sinasabi rito, walang personalan. Katotohanan at katotohanan lamang. Kung may damdamin kami nasaktan, lalo na sa ating kaibigan nagtanong, hindi ho namin intensyon na kayo po ay aming laitin. Gusto lang ho namin mabuksan ang ating mga isipan sa katotohanan. Masakit ang katotohanan. Walang pinagkaiba po yan sa operasyon. Pero kung kailangan mong gumaling,
kailangan mo ng operasyon, magpa-opera ka. Ganon din naman sa katotohanan. O gusto mong malaman ang katotohanan, masasaktan at masasaktan ka. Pero mas maganda nang masaktan ka sa katotohanan, kaysa naman bulahin ka ng mga doktrina ng kasinungalingan. Sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo Bersikulo at ng ating technical team, ng Tinig sa Ilang Production na nasa kabilang kwarto, at ang aking kasama, ang Mr. Jan Travolta, sangiti pa lang, kamenong na kamenong. Ang anak ng kamenong, Brother Benny Filomeno. Ito naman ang inyong lingkod kay Cristo, Brother Jerry Sevilla. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po. To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your